words. Ang dami palang dagdag. Yung paratang ng iba sa atin, na dinagdagan doon natin yung Bible, yung King James Version palang maraming dagdag. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Paathag. At first time po namin na magsasalita sa wikang Tagalog because marami po sa ating mga kapatid, hindi lamang po dito sa province ng Capiz at sa ibang provinces, sa Iloilo, sa Aklan, at sa iba pang provinces na Outside nakakaintindi Rojas. ng Hiligay noon. So meron din tayong mga kapatid sa ibang mga probensya, just like Manila, no, na nagre-request. So makakasama ko sa pagkakataong ito si Brother Brian Ronnie, at magiging ano na to soon, magiging Doctor of Education. Tama? Okay, so By God's grace, Brother Join, magandang gabi ho sa lahat. At sa lahat na nakikinig sa Paathag dito po sa 88.1 Spirit FM, Rojas City. It is a request from Brother Dwayne that we have to speak English daw or Filipino for the sake sa kanyang mga followers outside Rojas City na kailangan kasi yung mga topics na pag-uusapan natin ngayong gabi ay talaga namang napaka-beneficial hindi lang sa taga Rojas but to all na gustong matuto ng ating pananampalatayang Katoliko. Di ba, Brother Dwayne? ano nga ba, Brother Brian, ang paksa natin sa gabing ito? Well, actually, Brother Dwayne, marami dahil yung mga kapatid natin hindi lamang sa ating ibang sekta na mga kakilala pero maging sa ating mga kapwa Katoliko, marami ng mga katanungan yung pumapasok sa kanilang isipan. Kaya naman, sasagutin natin yung ilan sa mga katanungan ng mga ito. Halimbawa na lang, yung bakit ba naninindigan na wala pa daw yung complete Bible pero the church itself ay umiiral na o nandyan na mismo. Ikalawa, ano yung mga nagawa daw ng Catholic Church para magkaroon tayo ng Biblia? Bakit hindi daw nakagawa ng mga salin ng Biblia ang grupo ni Eli Soriano at ang Iglesia ni Cristo na malapit sa original na teksto kagaya ng nagawa ng Catholic Church? Yes. O, di ba? At yung pang-apat, sasagutin din natin yung sinabi ni Father Archie Giriba na ang maraming scholars daw na naniniwala na yung King James Version ay faithful sa original Hebrew at saka Greek. Okay. Ayan. At of course, kasama din natin si Brother Dwayne, ang ating eksperto sa pagdating sa textual criticism, no? Dahil kapag aral ito hindi lang sa Pilipinas. Di ba, Brother Dwayne? Kaya naman, for sure, maraming matututunan yung ating mga manonood tsaka taga-subaybay sa programang Paathag. Pinasobrahan mo naman yung pagpapakilala mo sa akin. Actually, gagawin lang po namin yung sisikapin po namin na ma-share po namin sa inyo ang aming kunting kaalaman. Of course, kulang po tayo sa oras, no? So, kung ano lang po ang mga bagay na may share namin sa inyo ni Brother Brian, definitely mapapakinabangan niyo po ito. Babahagi din sa mga inyong mga kaibigan at saka sa inyong mga mahal sa buhay. So, start na po tayo, Brother Brian, no, sa unang tanong. By the way, Brother Joanne, baka gusto munang mag-greet sa ating mga taga-subaybay, Okay. yung mga followers sa yung Facebook page at Clergy dito sa Archdiocese of Capiz at sa ibang mga lugar po, mga provinces na mga diocese, no. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Ayan, so magandang gabi din ho sa lahat ng youth ministry, especially sa Capiz Archdiocesan Youth Ministry, no? Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa programa dito sa Spirit FM at sa lahat ng mga youth, no, o di kaya ay mga kabataan na nanunood. Sana'y marami kayong matutunan lalo na sa ating tatalakayin. Kaya naman kung meron kayong ballpen dyan tsaka notebook, mas maigi na makapag-take down notes kayo mamaya. So, Brother Dwayne, simulan na natin yung unang katanungan na ating sasagutin. So, Brother Dwayne, bakit tayo naninindigan na wala pang complete Bible pero ang church o yung Catholic Church is already existing o umiiral na? Gaano ba ito katotoo at ano yung ating mga ebidensya na pwedeng isuporta sa claim na ito, brother? Okay.
Maraming salamat, Brother Brian, sa tanong na yan. Liliwanagin po natin na dapat alam po natin yung kaibahan ng paggamit ng scripture at saka ng Bible, di ba? So, nung unang, of course, ito ang isa sa mga debatable na issue, no, na marami kasi sa mga kapatid natin, lalo na sa panahon natin ngayon, yung mga non-Catholics, naninindigan sila na meron na daw Bible nung bago pa nagkaroon ng church, no? Tayo naniniwala na merong mga scripture pero wala pang complete Bible. Ang tanong, yun ba ay paninindigan lang ng Catholic Church? Hindi po. Marami pong mga kilala at mga iginagalang na mga Protestant Bible scholars or biblical scholars ang naninindigan rin na wala pang complete Bible, meron ng church na umiiral. At ito po ay kung titingnan po natin sino po ang isa sa mga naniniwala, at yan po ay isa sa mga important documents ng church natin, yung De Verbum. Doon po pinapatunayan na kaya nga po yung isa po sa trending ngayon sa social media, yung 1 Timothy chapter 3 verse 15 na tinalakay ni Father Darwin Gitgano, na sinagot ko actually yung yung mga nagtatanong na bakit na sinasabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 15 na yung church ay ang katotohanan, because yun ang panindigan talaga ng De Verbum, na bago pa nagkaroon ng Bible, meron na talagang simbahan. And hindi lang yan, no? Ito po sa aklat na The Origin of the Bible, A Guide for the Perplexed. Ito po ay isinulat ng isang kilala at iginagalang na Protestant biblical scholar na si Dr. Leigh Martin McDonald. Ito po ay gusto ko pong i-recommend sa lahat ng mga nagsusuri, no? Ito po ay hindi Catholic biblical scholar, ito po ay Protestant biblical scholar na honest sa kanyang research. Dito po sa page 107, ano po ang panindigan nitong Protestant biblical scholar na si Dr. Leigh Martin McDonald? For now, I will suggest that the third part of the Hebrew Bible and the scope of all of the Christian Old Testament had not come to finalization rather before the time of Jesus or even the early 2nd century CE. Rather, this occurred for some Jews near the end of the 1st century and later for other rabbinic Jews. This was especially so in the Babylonian area in the 2nd century and for others in the early 3rd century CE. But for some of the Jews, it was even later. So naninindigan po ang Protestant biblical scholar na ito, actually para mas maintindihan nyo at mas malawak yung pag-research ninyo, basahin nyo po bumili po kayo ng book na ito sa Amazon. Basahin nyo po ang from pages 87 hanggang sa from page 87 hanggang sa page 120. Makikita nyo po na wala pa pong complete Bible, meron na pong church. And of course, ito pa pong isa. Kasama din po dito sa mga editor si Dr. Leigh Martin McDonald at iba po pong mga Protestant biblical scholars. The Canon Debate. Basahin po natin yung pahina 267 hanggang 294. At makikita po natin dito na naninindigan yung mga biblical scholars dito na wala pang complete Bible, meron na pong umiiral na church. Yan. So, kaya po, kung titingnan po natin, babasahin po natin yung isa pong, yung pinag-uusapan ngayon sa social media, yung 1 Timothy chapter 3 verse 15. Basahin po natin yun, ha. Pakibasa nga po, Brother Brian, parang malabo yung mata natin. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Timothy, this is Isaiah. 1 Timothy chapter 3 verse 15 po. 1 Timothy chapter 3 verse 15 po. verse 15. Ito yung nasusulat.
But if you should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth. Yan yung nasusulat sa chapter 3 verse 15. So in Tagalog po, anong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Yan, meron ka ba? Na Tagalog ibig sabihin, version dyan. napatunayan talaga na yung iglesia or yung church or yung simbahan, yun ay Ang living church, ano ba dito yung Oo. sulat? The church of the living God, yan po ay ang katotohanan, Mm. yung foundation ng ng katotohanan, foundation Yes. of truth. foundation of The truth. pillar and foundation of truth. Now, yung iba hindi naniniwala diyan kasi parang salungat kasi sa gusto nilang paniwalaan. But of course, yung simbahan natin naniniwala na ang salita ng Diyos at of course ang parehong katotohanan 'yan. Mm. Pero diyan po sa talatang 'yan, wala na pong ibang ibig sabihin kundi ang church, ang truth. Mm. Oo. At Katotohanan. alam niyo po, hindi lang po ito ang paninindigan ng mga Katoliko, kundi po maging ilan or marami sa mga Protestant biblical scholars na kinonfirm nila sa akin, tinanong ko sila. Halimbawa, si Prof. Del Alison, isa pong Protestant biblical scholar. Siya po ay naniniwala na wala pang Biblia, wala pang complete Bible. Meron ng church. Si Dr. Craig Blomberg, yung Protestant biblical scholar na nagsulat ng maraming aklat tungkol sa exegesis. Naniniwala din na wala pang complete Bible, meron ng church na umi-exist. Maliban dito kay Dr. Martin D. McDonald, no? Ngayon, nag-email ako sa kanya kanina. Tinanong ko siya kung siya ba ay naniniwala mismo sa paniniwala natin o paninindigan natin na wala pang complete Bible, meron na talagang umiiral na church. Ayon sa unang Timoteo 3:15. At ito po ang kanyang sagot sa pamamagitan ng email. Sabi niya dito, kinonfirm ko sa kanya kasi kung tama ba ang paninindigan ko bilang isang Katoliko na wala pang complete Bible pero may church na umiiral. By the way, he is a Protestant. Yes, Protestant biblical scholar. Okay, biblical scholar. Hindi lang isang biblical scholar, kilala, iginagalang. Mm-mm. At makikita po natin sa YouTube, Mm-mm. in-interview po ito ng mga biblical scholars, si Michael Licuna na isang sikat din na Protestant biblical scholar. Ito po ay may malaking authority sa pagpapaliwanag tungkol dito sa scripture at saka sa canon. Sabi niya dito, ang sagot niya sa email ko nung kino-confirm ko kung tama ba ang paninindigan ko bilang isang Katoliko na wala pang complete Bible, meron ng church na umiiral. Sabi dito, you are right to suggest that the Bible had not yet been concluded when 1 Timothy chapter 3 verse 15 was written. Mm-mm. It is quite possible that this passage, some have thought that it was reference to Timothy himself. But I think it had to do with the living church, which was the place where the truth of God was proclaimed, which has historically regularly been the place where the truth of the Christian proclamation was first proclaimed and where it continued well into a second generation and even now. I do not think Paul wrote the pastoral epistles in their current condition, but there may well be seen authentic teachings of Paul in them that were included by those who followed Paul. Having said that, the truth referred to here was that which was proclaimed in the church before the church had a Bible. When the church is the church of the Christ, the truth of Christ will always be proclaimed there.
This passage has been disputed among scholars for a long time. But I think, ito pakinggan natin I think the majority agree with me here that at the time when 1 Timothy chapter 3 verse 15 was written, there was no Bible. And the church is where the foundational truth of the Christian proclamation was found. Okay. Okay? Hindi, again hindi po ito isang Catholic Biblical Scholar. Baka sabihin ng iba, biased ito Ito po ay isang kilala at iginagalang na Protestant Biblical Scholar na kino-quote din ng ibang pang Protestant Biblical Scholar pagdating po sa doon sa mga accurate talaga na information. At siya po ang nagsulat nito po. Meaning somehow he has the authority. Yes po. Hindi lang basta yung basta Protestant Biblical Scholar. Oo. Kasi ngayon, yung iba pag basa lang ng mga Bible, may prop text lang, tama na sa kanila. Okay. So ayan, malinaw na mga kapatid na talagang kahit na yung ating mga kaibigan ni Brother Dwayne, by the way, si Brother Dwayne nakapag-aral yan sa labas ng Pilipinas at kaya naman marami siyang kilalang mga Protestant o di kaya mga Catholic Biblical Scholars. Kaya naman, yun naging daan para naman makapag-contact si Brother Dwayne at nakita na sa email niya mismo na pinadala ni Pastor Dr. Lee Martin McDonald. Dr. Lee na siya yung author nito, di ba? Ito, The Canon Debate. Siya ng The Canon Debate. Okay. Siya ang author ng The Origin of the Bible. At saka iba pang mga books po. Napakaganda po kasi honest po ito. Honest po na Protestant Biblical Scholar. Kasi yung iba, hindi talaga nila maiwasan na maging biased sa mga information na kanilang So these are the references that will support the claim that the church is already existing even without the Bible. At maliban po without the existence of the complete Bible. Paramihan po tayo ng ito din po ang challenge ko sa iba Doon po sa mga tumututol na meron ng complete Bible, wala pang church. Ito pong challenge sa tanong namin. Maghanap din po kayo ng mga Catholic Biblical Scholars na merong naninindigan din na sumusuporta sa inyong paninindigan. Sa kanilang claim. Ito paninindigan natin kasi ng mga Katoliko ay wala pang complete Bible, meron ng church. Yan po ay sinusuportahan at yun din ang paninindigan ng mga kilala at mga iginagalang na Protestant Biblical Scholars. Yes po. Ayan. So by that the church, the Catholic Church is already existing. At yung challenge natin sa mga kaibigan natin na nagki-claim, on the other hand, maghanap naman kayo ng Catholic Biblical Scholars na sumusuporta sa claim nila. Kahit dalawa lang. Sige. Sa atin meron tayo si Dr. Lee Martin McDonald, si Prof. Del Allison, tapos si Dr. Craig Blumberg. Hindi pa yung iba, hindi ko pa ikokot itong iba. Meron pa tayong ibang mga Protestant Biblical Scholars na makapagpatunay dito. Yun talaga ang katotohanan. At hindi natin pwedeng ma-deny. I-arguhin yun, no? Okay. So ngayon, ako naman na magtatanong sa iyo, Brother Brian, sige, Brother tungkol Dwayne. doon sa ikalawang tanong na itinatanong ng iba, no? Actually, ang tanong nito medyo i-rephrase lang natin ng konti kasi yung sabi ng iba naninindigan kasi sila na kung walang Catholic Church, walang Bible. Okay. Pero yung tanong ko ano ang nagawa ng Catholic Church para magkaroon tayo ng Bible? Okay. Kasi Brother Dwayne, kung titingnan natin, yung tanong nangangailangan ng historical answer. Yes. Kasi hinahanapan tayo ng ebidensya, ano ba yung naging kontribusyon ng Catholic Church? Bakit kayo nagki-claim that you are the key of having the Bible? Bakit kayo yung naging daan bakit nagkaroon tayo ng Bible? Kasi by definition yung Bible, pag sinabi natin Bible, it is a set of books. Hindi ay isang libro na meron iba't ibang libro. At naiiba yung Bible ng mga Protestant friends natin kaysa sa Catholic Bible. Ngayon sagutin natin, what has the Catholic Church done to make the Bible available to us? Alam niyo, brothers and sisters, kasi kasama ko dito yung tinitingalang apologies dito sa Capiz.
Kaya naman medyo na-pressure ako sa totoo lang. Kaya medyo nag-research din naman ako, Brother Dwayne. Ano ho? So among Christians, the first record no of Israel's scriptures was produced by Bishop Milito of Sardis. I know Brother Dwayne is already aware of this. And he is active in the last questor of the 2nd century. The circumstance of his work reported by the historian Eusebius are significant for the larger story. Bakit kaya? So alamin natin ha. Milito's list contains maybe 21 books, no? Lacking Esther and the 12 minor prophets. And the later, probably by accident, it is includes the wisdom of Solomon. So by the information of everyone, Milito was Bishop of Sardis, no, in Asia Minor in the second half of the 2nd century. At the same time, he was mentioned by respect by later fathers such as Tertullian, si Eusebius, at saka si Saint Jerome. Yung mga church fathers. Mga church fathers yan ha, yung mga haligi ng simbahan. He apparently sided with Quarto de Semans, no? Ibig sabihin, these are the Christian community or Christian group who celebrate Passovers. Okay? Sila yung mga nagpa-practice ng celebrating the death of Christ on the day of Passover. So, about the day of celebrating Esther, no, a matter that was not resolved until the Council of Nicaea. Now, the information naman about his attempt to define the canon of the Old Testament shows that the issue was still fluid in his day. So kahit na sa panahon na yon, maybe he probably considered Esther on the same level as what came to be known as the Apocrypha. When we say Apocrypha, these are the books with doubtful authenticity. Yung pinaghihinalaan kung ang kanyang autentisidad tama ba or relevant ba sa totoong writings, no, na related sa buhay o talagang totoong nangyari nung si Kristo ay nabubuhay, whose place in the canon remained debated long after the 4th century. And actually, he has 12 minor prophets but only one as a book. Now, Brother Dwayne, ano ba yung mga naging pangyayari after that, no? So, the first major witness, okay, pag sinabi nating major witness, talagang nandun, okay? To the 4 Gospels as the authoritative retelling of Jesus' story is Irenaeus. Isa siya sa mga disciple ni Polycarp. Bishop siya ng Lyons in the Rhone Valley. So si Irenaeus naman was an influential heresiologist. Ibig sabihin, isa siya sa mga writer against heresies. Yung mga haka-haka lang o di kaya yung mga nakikichismis lang, yung mga walang authenticity yung sinasabi o binabasa na mga writings. So isa siyang influential, hindi lang siya basta heresiologist, hindi ako mabanggit ng maganda. Heresiologist, ayun. Kasi isa siya sa mga nag-argue, no, that for the authoritative status of the 4 and only 4 Gospels. So, isa siya sa mga witnesses nung time na yon ng 4 na Gospel na ginagamit natin ngayon sa New Testament. Ikalawa, sa Tertullians, no, he uses the term New Testament to refer to Christian sacred books. At ito ay nangyari na 200 after the death of Jesus Christ. Tapos, at the 39th festal letter of Saint Athanasius, he is the Patriarch of Alexandria, written in 367, lists the 27 books that remain to this day the canonical New Testament. So the Council of Hippo in 393 AD and the Carthage in between 397 to 419 AD echoed Saint Athanasius. Ibig sabihin, recognize siya. Tapos, the distinction of the Catholic and the Protestant did not actually emerge. So, ibig sabihin, wala pang ganong collaboration until the 16th century. At naniniwala yung mga scholars na kabilang sa One Holy Catholic Apostolic Church. Itong si Saint Athanasius. Ayan. Actually, nandito rin yun, no? In the patristic period, people distinguish between Orthodox at heretics, no? And these people belong, no? Yung mga nabanggit mo, Brother Dwayne, talagang nabilong sa One Holy Catholic and Apostolic Church. Maraming biblical scholars ang sumusuporta dyan. Tapos, ito pa yung nangyari. Kasi nga, historical to, medyo meron tayong
kwento, no? The leadership of the Christian community in the first several centuries had to decide the writings would be accepted as authoritative. Ibig sabihin, yung mga grupong ng Christian community noon, sila yung nag-decide what are the writings to be accepted as authoritative. Meaning, kailangan ito yung mga beliefs and practices na pwede nating ma-recite during worship assemblies. Okay, oo. Kasi yung implication nito, for example, no, to speak of our Bible today, presupposes the formation of the collection of writings. Example na lang, imagine, pag wala kayang biblical canon na nabuo, possibly, even today, Christians would be reading all sorts of ancient works. For example, mga Gnostic Gospels, di ba? Imagine pag walang canon Bible o biblical canon. By the way, pag sinabi nating biblical canon, these are the set of text of books that a religious community regard as part of the Bible. At may possibility na maisama doon sa Bible natin yung mga writings na kakontra doon sa mga apat na mga authentic gospels. Na gospel, for example, ayun. yung isa sa mga sulat ng Gnostics, yung Gospel of Philip. Alam mo ba kung ano ang isa sa mga nandoon? Actually, noon nabanggit ni Brother Dwayne yan, pero medyo nakalimutan ko na. Brother Dwayne, pwede mo bang may remind sa amin yung kasi nakasulat doon na merong relationship si Mary Magdalene at saka si Jesus. Kakontra yun, doon hindi natin yung mababasa sa Gospel of Luke, John, Gospel of Matthew, Mark, and John. Kaya kung napaka-importante po na tinatalakay mo yan kasi tama nga naman kung walang ganon, may possibility na maisama doon sa Bible natin yung mga writings na hindi naman talaga dapat isama. Exactly. Kasi magkakaroon ng confusions, contradictions between Gospels. So, mabuti nga, nangyari na ito sa pamumuno na ni Pope Damasus, who was ably assisted by Saint Jerome, the Church of Rome for the first time formally defined what the authoritative books of Scripture should be. Ibig sabihin sa time ni Pope Damasus, inutusan niya si Saint Jerome na formally i-define ano ba yung mga dapat na maisamang libro sa Bible o di kaya sa mga scripture na talagang recognize at hindi nagko-contradict doon sa four Gospels. So, ano ba yung nangyari? So, note that it was Pope Damasus who commissioned Saint Jerome to revise the Old Latin. So, si Saint Jerome naman served for the time as the secretary of Pope Damasus. So, the role of Pope Damasus is part of the larger trust toward the formation of canon in late antiquity. So, yun ginawa ni Saint Jerome. As the secretary, he moved to Jerusalem area. Tapos, he sought info. Nagtanong siya sa mga Hebrew scholars. Kasi naman, hindi yun kanyang field. Kaya lang, napag-utusan siya ng Santo Papa. Kaya naman, napunta siya sa Jerusalem. At that time, he translated the Bible into Latin. Okay yan. So, the lingua franca of the Western world, he created the Vulgate. Pag sinabi nating Vulgate, this is the common tongue, the Latin. Kasi by that time, correct me if I'm wrong, Brother Dwayne, ito yung largely or widely used na language, So yun yung ginamit na language ni Saint Jerome para naman maintindihan o di kaya ay maipaliwanag ng mabuti ano ba yung mga set of books na dapat nandoon that became the Bible, the Hebrew, while Eastern churches naman use the Septuagint. Okay? I believe si Brother Dwayne meron tong Septuagint, Ito yung Hebrew Bible for Old Testament. Tama, Brother Dwayne? Ang Septuagint ay isinalin mula sa Hebrew original papunta sa wikang Griego. Ayun, yun yung Septuagint. And by the way, Brother Brian, before ka magpatuloy, kanina binanggit mo si Saint Athanasius, 'di ba? Yung information na sinasabi mo diyan, actually hindi lang yan paninindigan ng Catholic Church. Ito naman po i-share ko lang. Ito po, the New Testament in Antiquity, sinulat po ng mga kilala at mga ginagalang na Protestant biblical scholars. Napaka-honest talaga nila. Nagtataka ako kasi yung mga umatake sa atin, hindi nila ito binabanggit. Bakit kaya? Ano kayang tinatago nila? Well, maybe it contradicts to their beliefs and Ito po sa teachings. page 451 ano pong sinasabi ng mga Protestant biblical scholars? May connected doon sa binanggit kanina ni Brother Brian about Saint Athanasius, Dapat pala mayroon akong salamin sa sunod. Medyo lumalabo na yung paningin ko.
Sign of aging yan, brother. It's okay. Kaya Kaya pa ano nga naman. po, page 451. Babasahin ko. 451. Yan. Buti na lang, hindi pa pumapalya yung memory natin. Page 400. Mata pa lang. Page 400. Ayan, Ayan, ito po. 451. Sabi po dito, Kaya ba? Sige, ikaw na lang magbasa. Eto ba? May mga Okay. highlights po. Ayan. So ito yung nakasulat. By AD 325, the New Testament canon was essentially in place. In 367, Athanasius wrote the earliest complete New Testament list in his 39th Festal letter. Yan yung nakasulat, brother. Ay, yung sa dito po. Ayan. In 397, the Council of Carthage confirmed... Carthage confirmed the 27 books of the New Testament canon. Ayan, yung mga si Saint Athanasius bilang isa sa mga church fathers at saka yung mga councils na ginagamit din natin ng ating mga theologians, ng ating mga scholars, ito po ay nasa book din ng mga biblical scholars. Napaka-honest talaga ng mga scholars na to, no? Nga, no? Bakit kayo Sana all. Sana all. Sana naman mabisita. I-endorse mo kayo, Brother Joy. Sa Amazon po, pwede po kayong makakuha ng copy nito. Pero hindi po ito sponsored. Ayan. Okay, Okay, pagpatuloy natin, Brother Dwayne. So, anong nangyari pagkatapos ng maisalin ni St. Jerome? Ano ho? So, si Archbishop Stephen Langton naman in the 12th century at si Cardinal Hugo de Santo Carro, a Dominican cardinal of the 13th century, they formed a new system for the Vulgate Bible in the 13th century. The modern chapter divisions were based on the system of Archbishop Langton. In short, Brother Dwayne, mga brothers and sisters, yung chapters ng ating Bible, yan ay nagawa sa pamamagitan ni Archbishop Langton. Okay. Si Archbishop Stephen Langton was a Catholic Archbishop in England. Okay. Ayan. Alam mo ba, okay, and ito na naman, okay? Pasensya na po at this time, wala po tayong hardbound nito, pero meron tayong PDF, pero kinopya ko dito sa cellphone ko, no? Ito po ay sulat din ng isang kilala at Protestant biblical scholar sa Old Testament. Expertise niya ito sa Old Testament, si Dr. David Carr, no? Ang book niya ay An Introduction to the Old Testament, Secret Text, Imperial Context of the Hebrew Bible. Sabi niya dito sa kanyang soon po i-share po namin ito sa social media. The chapter divisions we now have were developed in 1205 by Stephen Langton, Okay. a professor in Paris and eventually an archbishop of the Church of England. Sana all talaga. Ito Protestant biblical scholar din to, ha? Nare-recognize si Archbishop Langton. Hindi natin talaga pwedeng i-deny kung ano talaga ang nangyari sa kasaysayan, di ba? Yan. Ayan, kahit mga biblical scholars po sa panig ng mga kapatid natin mga protestante ay naniniwala dito. That is the reason why kapag ka nagsusuri tayo, mas maganda, mas mainam, hindi lang Bible alone. Hindi lang basta sasabihin natin, ay, ito yung nakasulat. Abay, pag-aralan naman natin yung nakaraan, yung history niyan, bago ka maging self-proclaimed or entitled na magpangaral o di kaya yung mang-away ng ibang tawag dito, pananampalataya. Especially magparatang. Ayun, oo, tama yon. Now, the first person who divided naman the New Testament chapters into verses was actually Sancti Pagnani or Sancti sa Pagninos. He is an Italian Dominican Bible scholar and one of the leading philologists. Yung philology naman, natatang twister tayo dito. It is a branch of knowledge, deals with structure, historical development, and relationship of language. So meaning, we can say that this scholar might be a linguist, no? Magaling pagdating sa lexicon ng isang lingwahe. Ayan. However, in his system was not actually widely accepted. So the first Old Testament, the New Testament Bible with verses were actually produced by Robert Stein. Was this Stein? Or Robert Stephanus? Robert Stephanus. Ayun. Si Robert Stephanus naman began his life as Catholic actually, but became a Protestant around the time of Reformation na. Ayan. So before Robert Stephanus began printing, actually, the Complutensian Polyglot
or the several languages produced in Spain by Cardinal Ximenes between 1514 to 1517 that has already or had chapters and verses or verse numbers. So before 1950 actually, Brother Dwayne, Catholic scholars focus on the text criticism at saka yung language. Kasi talagang delikado kapag iba yung naituro mo. So Catholic scholars made major contributions to uncovering and editing manuscripts that became collated with each other and assembled into critical editions. So kung titingnan natin, yung mga Catholic scholars talaga yung nanguna. But the thousands of manuscripts actually disagree with each other in mostly small but sometimes large ways. Kaya nga meron tayong criticism para matingnan ano ba yung nagko-contradict sa isa't isa. So yung critical editions are made by in most small but sometimes large editors who collate this many changes and make the information available in a single portable volume. So dapat makita yung updated. Ano ba yung mga nag-contradict, ano ba yung nawala na atau dito na revise na part, no, para maintindihan nung mga nag-aaral o nagbabasa. Yan, while the manuscripts stay where they are. If the people do not trust the manuscript, Brother Dwayne, or the manuscript tradition, then they don't trust the Bible. Ayan. So the next one is the Dead Sea Scrolls, no, were found in the mid 20th century. Teka, bago ka mag-ano po. Gusto ko lang i-share ito na sa mga kababayan natin na ang Catholic Church po ay marami pong mga magagaling na mga scholars pagdating po sa textual criticism. Oo. Yun po ang textual criticism ay tinatawag nating lower criticism. Hindi lang sa lower criticism, maraming magaling po na mga scholars natin sa higher criticism. Ayan po. So, kaya meron tayong textual criticism kasi wala na po tayong original manuscripts o tinatawag na autographs. So, para ma-reconstruct yung original mga words doon sa original manuscripts, kailangan natin ng textual criticism. At doon po sa Vatican Library, meron po tong napakaraming manuscripts. Kaya nakaka-insulto minsan sasabihin na walang alam yung Catholic Church sa Biblia, no? Hindi mo kayang i-translate. Actually, yung pagsasalin pa lang from Hebrew, Aramaic at saka Greek. Very technical yon. Yun ay kailangan doon. Hindi lang basta marunong kang magbasa, kundi yung para maintindihan mo talaga yung grammar ng mga languages na yun. Yan, kailangan yun para makapagsalin ka. Yung mga umaatake nga sa atin, pagbasa pa lang ng Greek minsan, hindi nga sumasablay marunong. Kaya naman nagpapaturo ako kay Brother Dwayne. Ayan. Po, okay. So ito na, nakikita ko na yung susunod na ipapakita ni Brother Dwayne, no. Pag-usapan natin yung Dead Sea Scrolls, no. It was found, no, in the mid 20th century, pero hindi po ito yung Bible na to. I mean yung manuscript na ito. Kasi 20th century pa, 1947. Okay. So, dalawang Protestant biblical scholars actually, sina Dr. Martin Abegg tsaka Dr. Peter Flint at tsaka Dr. Eugene Ulrich. Ayan, professor yan ni Brother Dwayne, no. Hindi po, kaibigan lang. Akala ko professor mo kasi palagi mo pinopost sa Facebook. Ayan, he's a Catholic biblical scholar actually, translated into English the Dead Sea Scrolls, no, or this kind of Bible. So, it contains an English translation of the whole Hebrew Bible as contained on the surviving scrolls. Now, the original team charged with editing the Dead Sea Scrolls was international and confessional Catholic and Protestant. Meaning, meron silang participation during this time. Ito po napakaganda ng translation na ito kasi ito po ay ibinatay talaga ng tatlong biblical scholars na ito doon talaga sa scrolls. Isinalin nila into English. Ito pong sira-sira na po yung kopya ko kasi hindi ako marunong mag-ingat eh. So, ito, pwede po kayong makakuha nito sa Amazon din. At ang isa sa mga translators po nito ay isang kilala at iginagalang na Catholic Biblical Scholar, si Dr. Eugene Ulrich. At kasama po niya dito ay si Dr. Peter Flint, isang Protestant Biblical Scholar. At alam mo ba, Brother Brian, si Dr. Peter Flint ay isa sa mga students ni Dr. Eugene Ulrich. Okay. Meaning to say, nagpaturo ang isang Protestant Biblical Scholar sa scholar natin. Okay. Minsan kaya
kaya ito, nasasagot yung tanong ng iba na sasabihin na, ay, walang alam yung mga Katoliko sa Biblia. Oh, bakit itong scholar ninyo nagpaturo sa scholar namin? Oo. 'Di ba? Maybe totoo yung sinasabi niyo, talagang may alam, talagang marunong Oo. malaman kung kailan niya hindi alam ang isang bagay. Oo. Kaya naman maybe doon sa mga kapatid natin na tumutuligsa, no? Maybe hindi talaga sila totoong scholars. Kasi yung scholar nga nagpaturo eh. Ayan. So balik tayo sa tanong yung contribution daw ng Catholic Church. So eto si Monsignor Patrick W. Skihan of Catholic University of America isa sa nag-participate doon sa ng Dead Sea Scrolls. They are their successors help translate. They and their successors helped translate the Bible and wrote books and articles to explain that kind of book, yung Dead Sea Scrolls. So the modern production of the critical editions of Bible text has been an enterprise of scholars not limited to a single religious tradition. So Catholics have played prominent roles in the ecumenical effort of to produce critical text. Perhaps most of the famous examples are Cardinal Carlo Martini, Archbishop of Milan, who was part of the team responsible for the critical Greek text of the New Testament produced by the United Bible Societies. So, eto yung mga patunay na nagkaroon talaga ng participation yung Catholic scholars saka Protestant scholars na nagkaroon ng agreement, no? O di kaya may tawag dito, a unity when it comes to thought of that certain book. Napakagandang ecumenical yan So meaning may ecumenism na noon. Oo. Nagkaroon na ng tawag dito, unity yung ibang mga scholars na para makabuo ng Dead Sea Scrolls. I mean ng translation. So without critical editions, actually we cannot know the manuscript tradition. We can all travel the world actually para lang i-compare lahat ng mga manuscripts. Bigyan ko muna ng magbigay muna ako ng example. Okay. Itong New American Bible Revised Edition, ito po ay mostly yung mga translators nito ay mga Catholics, biblical scholars, mga Catholic biblical scholars. Tapos merong ilan ng mga Protestante biblical scholars. At as far as I know, may dalawang Hudyo sa translators nito na nagparticipate. Tapos yung isa pang isa sa mga favorite version na translations ko ay New Revised Standard Version, no, na yung NRSV. Yun po ay mostly mga Protestants ang nagsalin, tapos merong ilang mga Katoliko, tapos may isang Hudyo. Ayan. Ganda ng ecumenism nun, talagang may partnership na nun pa pala. So, pero alam mo, Brother Joy, nakapanghinayang lang, no? Unfortunately, pasensya na merong may singaw. Those who say the Catholics are ignorant when it comes to scripture, actually, Brother Dwayne cannot even read an ancient manuscript. Ayan, talaga mahihiya sila kay Brother Dwayne. Ayan, the translation of Bible into English, the Douay-Rheims version in the 17th century was done by Catholic scholars on the basis of the Vulgate, the tradition Latin Bible long used by the Church in its liturgy. Ayan, kanina nabanggit na natin yung Vulgate, no, na ni St. Jerome. Tama. Ayan, so the modern translation, the New American Bible, and the revised version of the translation was done by members of the Catholic Biblical Association in the late 20th century. So ayan, so the translation is currently undergoing another revision by another group of scholars from the Catholic Biblical Association. So more than 40 scholars, Brother Dwayne, most of them Catholic, contributed their observations to the project. So this version is paying especially attention, no, to issues of inclusive language. These translations have been based on the current critical editions of the New Testament text by the UBS and the Nestle Aland, no, which are in close agreement about the Greek texts. Those who attack the Catholic Church, ito yung challenge natin, cannot even produce a single Bible translation. I do not know if you have already encountered or know someone na nakapag-produce na, lalo yung mga umaatake sa Catholic Church. Which will lead to us, Brother Dwayne, sa next question natin. So, pero Brother Dwayne, hopefully nasagot natin yung mga contributions, no? Mga brothers and sisters. Kulang ang time natin. Yung time nga, kaya medyo napapabilis yung pagsasalita natin. Ayan, so which leads us to the next question, Brother Dwayne, no? So, bakit kaya hindi makagawa ng mga salin ng Biblia ang grupo ni Eli Soriano
at saka yung mga kapatid natin sa INC o Iglesia ni Cristo na malapit sa orihinal na teksto kagaya ng nagawa ng Catholic Church. Okay. Ano yung pananaw mo bilang isa sa mga apologist? Actually, bago ko sagutin yan, ito po ay, hindi po ito pamimersonal ha. Okay. Ito po ay pagsagot lamang, pagbigay ng linaw doon sa mga nagtatanong. Mm-mm. Marami po tayong mga kaibigan na nasa panig din ng ibang sekta. Ito po ay papaliwanag namin sa inyo, no? Of course, kulang na kulang oras namin, pero magbibigay po tayo ng ilang impormasyon hinggil sa tanong na ito. So ang tanong kung bakit hindi sila makagawa ng salin ng Biblia na translation malapit sa original na teksto, kasi siguro pwede talagang makagawa kahit sino, di ba? Kahit yung mga kapatid natin mga Jehovah's Witnesses sa kanilang Bible meron na din. New World Translation. Pero maraming problema 'yon, no? Of course, unang-una sa lahat, wala pong perfect na translation. Pangungunahan ko na po baka merong magtanong kung aling version or translation ang perfect. Wala pong 100% perfect. Pero ang tanong kung ano pong mga Bible versions ang malapit sa original text sa Hebrew at saka sa Greek. Now, sasagutin natin yung unang tanong, yung tungkol sa maraming humahanga dito kay Brother Eli Soriano. Bakit hindi man lang sila nakagawa ng translation na malapit sa original text sa Hebrew at saka sa Greek? Well, ang observation ko doon sa mga videos na ipinapalabas nila sa kanilang program, no, si Brother Eli Soriano ay binabanggit yung mga Dead Sea Scrolls, yung Codex Sinaiticus, ibang mga manuscripts. Pero ito po wag lang sanang magagalit yung mga kaibigan natin na mga members. Sana po tumulad kayo kay na Sister Daisy Alcala at saka sa iba pang mga former ADD members na naging bukas po ang kanilang isipan at saka kanilang mga puso. At nakabalik po sila sa Catholic Church. Hanggang ngayon po, ito pong tanong ko. Bakit wala po tayong nakikitang video sa YouTube or sa program ni Brother Eli Soriano na nakakabasa siya ng mga manuscripts na kanyang binabanggit? Lalo yung Codex Sinaiticus na bukang bibig nila. Hindi na ako nagtataka kung hindi niya kayang basahin ito, kasi kahit meron siyang mga ibang videos na napakinggan ko, napanood ko na mali-mali yung kanyang pagbasa ng Greek text. Hindi natin sinasabi dito na perfect ang pagbasa natin, pero makikita mo talaga na hindi talaga niya alam kung paano talaga i-pronounce yung mga Greek text, no? So pag hindi mo na alam kung paano nga i-pronounce yung mga text na yun, magiging questionable talaga yung kalalabasan. Yung magiging questionable talaga para sa mga tao na hindi kung ikaw ba ay able or may kaalaman, kaya mo talaga magsalin ng Bible into English or Tagalog mula sa original text. No? Dinidiscuss niya yung mga manuscripts, pero hindi ko man lang napakinggan or napanood sa kanyang programa na yung dinidiscuss niya yung mga textual variants between Dead Sea Scrolls, Septuagint, Masoretic text. Palagi niya pinupuna yung mga kapatid natin mga Jehovah's Witnesses dahil doon sa paggamit nila ng pangalang Jehovah. Actually, doon susuportahan ko sa Diyos. Tama doon. Hindi naman talaga, walang biblical scholars na magsasabi talaga na tama yung Jehovah. Yung tetragrammaton na apat na yung Yod-Heh-Vav-Heh from right to left, na yung akala kasi nung ibang mga kapatid natin na pwede mong basahin na Yehovah yun, kasi doon sa ilalim ng Yod merong Shiva na vowel, tapos merong Kamits doon sa ilalim ng Vav, tapos sa taas merong Hulim, yung parang tuldok, no? Akala nila pwede nang basahin as Yehovah. Pero hindi po. Yung mga Masoretes po ay merong intention doon ng bakit nila nilagyan. Yun po ay para basahin siya as Adonai. Okay. Oo. Tapos doon sa Dead Sea Scrolls, hindi ko man lang narinig talaga kay Brother Eli na diniscuss niya na merong yung tungkol doon sa tetrapongta. Sa Masoretic text meron tayong makikitang
tetragrammaton. Pero sa Dead Sea Scrolls, meron tayong makikitang tetrapuncta. Ano po yun? Instead na 4 letters na Yod He Vav He, nilalagyan nila ng 4 na tuldok. Mhm. Mm-mm. Kasi para maiwasan na hindi siya basahin ng walang pag-alam. Kasi very sacred yung pangalan ng Diyos eh. Mm. Ayan. Yun po ang nakikita kong dahilan kasi yung sa pagsalin ng from original text from Hebrew, Aramaic and Greek. Kinakailangan doon marunong ka dapat magbasa. So, first na requirement kapag ka makapag-translate ka, marunong ka magbasa. Dapat babasahin mo talaga Mm-mm. Kasi Oo. hindi ka naman makapag-translate pag hindi mo ma-recognize At hindi lang yung yun characters. dapat alam mo yung grammar. Oo. Kung hindi ka nga marunong magbasa ng original text, sa grammar pa kaya. Tama. Mas Oo. malalim yun. Oo, yan. So yun po ang at ito pong challenge ko. Sana maging open-minded itong mga kapatid natin Ayan. Magpalabas po kayo ng video ni Brother Eres Soriano na nagbabasa siya ng tamang pagbasa ng Hebrew at saka ng Greek. Hanggang ngayon po, wala po ako nakikitang ganun. Mula noon hanggang ngayon po. Okay. Ayan. Tapos, yung isa, Yung sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, bakit Okay. kaya hindi sila nakakapagsalin ng kanilang sariling Bible sa pinakamalapit na version sa original text? okay. Meron akong napanood doon sa kanilang program na sinagot nila yung discussion ni na Father Abby Arganius at saka ni Atty. Marvel Yasos. Okay. Na kina-question kasi ni Father Abby na wala daw silang credibility. Mhm. Kaya sumagot sila na kaya daw nilang makagawa ng salin. Okay. Ngayon, I think siguro kaya naman talaga nila makagawa. Pero ang tanong doon batay sa tanong mo kung kaya ba talaga nilang makagawa ng translation na malapit doon sa original text. Okay. Ngayon, ito Ngayon, alam naman natin na sabi ko nga kailangan yung grammar doon sa pagsalin. Marami talaga sigurado ako pag nakagawa sila ng salin, marami sila talagang iibahin doon sa kanilang translation. Especially doon sa John chapter 1 verse 1, di ba? Kasi sa John chapter 1 verse 1, yun ang isa sa mga ginagamit natin na patunay na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Kaya ang mga kapatid nating mga Iglesia Which ni contradicts Cristo, to their hindi nila talaga yun tinuturo. tatanggapin. Mm. As far as I know, yung mas gusto nila yung salin na kasi ganito doon sa third clause na nakalagay the word was God. Okay. Yun ay tumutukoy sa Ama. sa Panginoong Hesus, no? Okay. Pero yung pipiliin nilang salin, yung the word was divine. Buti pa basahin po muna natin itong Greek text ng John chapter 1 verse 1. Ito po ay UBS kasi kanina banggit mo merong Nestle Aland na 28 edition. Yun po ay actually dinesign po yun para sa academic. Ito po ay UBS para sa mga Bible translations. At ang sabi po dito, ay ganito pong mabasa natin sa Greek text ng John 1:1. NRK en hologos kai theos en hologos as divine. Okay, nasa taas pala. Thus divine could be misleading in an English translation. The idea of a qualitative, paano basahin to, brother? Kasi hindi ako marunong magbasa ng Greek tsaka Hebrew. Theos po, theos. Theos. Here is the word had all the attributes and qualities that God had. In other words, He shared the essence of the Father, though they differed in person. Okay. Ayan, yung Okay, baka ko ulit kanina kasi medyo malabo yung mata ko nino. Sa John 1:1, sabi dito, NRK, en hologos, kay hologos, en prostonteon, kay theos, en hologos. Yan po ang nakalagay sa Greek. Dito po yung word na theos dito sa third clause. Ito kasi yung debatable Oo. Dahil nanindigan yung mga kapatid natin na dahil walang article doon sa unahan, so dapat mag-function siya as adjective katulad ng napakinggan ko doon sa kanilang program. Ngayon,
Itong Greek Grammar Beyond the Basics po ay nakikita ko din na kinukote din nila, ginagamit nila isa sa mga referensya nila sa kanilang program. Pero ang author po ng Greek Grammar Beyond the Basics, ano pong sabi niya ulit tungkol doon sa divine na translation? Thus, divine could be misleading in an English translation. Anong ibig sabihin nun sa Tagalog? Pag sinabi nating misleading, it can be nakakalito o marahil mali Oo. ang divine na term para Oo. gamitin Mm-mm. sa translation ng Theos. Tama ba? Mm. Ayun. Okay. Hindi lamang po 'yan, okay? Ito po ay ginagamit sa ng mga ng mga nag-aaral talaga ng Greek, ang Greek Grammar Beyond the Basics, no. So, napatunayan po natin na yung author nito na ginagamit din minsan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay hindi doon sang-ayon sa divine na translation. Pero actually dito sabi niya dito, kung refer po ito sa sa tunay na Diyos, yun ay katanggap-tanggap. Pero kung gamitin sa pinakatamang salin yung divine, problematic talaga yon or misleading, no? Ngayon, maliban dyan, ito pa isang Greek grammar, no? Na going deeper with New Testament Greek. By the way, hindi po ito mga Catholic biblical scholars ang mga author nito, mga Protestant biblical scholars po to. So, dito po sa page 50, ito rin yung pinapabulaanan dito kasi yung divine na translation. Tapos ito naman po, kasi mayroong salin na the word was a God. Okay. Instead na, di ba, capital letter yung G sa translation. Ang problema, yung sa Jehovah's Witnesses na mga translation, small letter G. No. Okay. Sabi dito, sa page 50, is it legitimate to infer from the lack of article, kasi nga sabi ko nga walang article yung Theos doon sa third clause, in front of ano itong Theos, that God is indefinite and should be rendered a God. The answer is a firm no. According to Greek syntax, ayon sa Greek syntax, it is common for a definite nominative predicate noun preceding a finite verb to be without the article. Ayun. So common. Actually, ito rin na panindigan ng mga Catholic biblical scholars natin na magaling sa Greek grammar. Kaya problema talaga yung salin talaga na hindi sila yung kung gagawa sila ng kanilang sariling Biblia, yung example pa lang na hindi nila sasang-ayunan yung si John 1:1 sa grammar ng Greek. Tapos actually dalawa na ha. Ito Protestant po sa Protestant biblical scholar na Greek grammar. Maliban dito sa dalawang Greek grammar, ito pa po ang isa sa mga pinakaunang Greek grammar textbook na ginagamit, ang Manual Grammar of Greek New Testament. Dito sa page 140, hindi din sang-ayon din dito yung author na si Julius Mante na Diyos ang Panginoong Hesus batay sa John 1:1 kahit ibatay sa Greek text. Okay. Ayan. Protestant scholar din. Ito Protestant scholar din. Okay. Now, kahit yung sa ibang pa mga teksto, kaya sigurado ako kung gagawa sila talaga ng salin nila, hindi nila sasang-ayunan yung ibang mga talata sa Biblia na binasa natin. So, it appears to me, Brother Dwayne, no, na kapag nagsalin sila, malalaman nila yung totoo. Malalaman nila yung dapat. Kung magiging honest sila. Alam mo naman, siguro marami namang marunong diyan sa Greek at saka sa Hebrew. Pero kung ibabatay talaga doon sa grammar, susundin nila yung talaga yung tama, yung mga biblical scholars. Since gumagamit din itong mga kapatid natin ng mga references ng mga biblical scholars. So sana nga yun ang pagbatayan nila, yung maging honest din sila sa pagsalin ng tinutukoy natin dito itong John 1:1, no? Yung tamang pagsalin talaga, okay? But since naiintindihan natin kasi hindi naman talaga sila naniniwala sa pagka-Diyos natin Panginoong Jesucristo, hindi nila sasang-ayunan talaga na Diyos ang Panginoong Jesucristo batay sa John chapter 1 verse 1. Tama. Okay. So yun yung mga rason, mga brothers and sisters, bakit hindi kaya makasalin ng Biblia yung mga kapatid natin, no, na papabilang sa INC tsaka kina Elisariano. Yung sagot kasi ni Caramel Parba, no, friends kami nito Okay. Na kaya nila pero hindi daw kasi natin tinatanggap pag sila gumagamit ng salin natin, mas lalo daw na hindi natin tatanggapin pag
salin ng Iglesia ni Cristo. Well, Mhm. hindi talaga namin tatanggapin kung kayong gumamit ng Bible namin kasi ay yung pag nagbasa ka kasi ng text, hindi naman ibig sabihin na binasa mo doon tama na yung pagkaunawa mo. Mhm. Doon kasi doon natin malalaman yung kaibahan ng eisegesis at saka ng exegesis. Mhm. Okay? So, kagaya ng maraming mga fundamentalist na gumagamit ng proof texting, ng proof text. So, akala ng iba pag may proof text ka tama na eh. Mhm. Kahit hindi mo alam yung literary at saka yung historical context nung nasabing talatang yun. Kaya doon nagiging maraming iba't iba ang kanilang mga kanilang interpretation doon sa mga text na yun. Okay? Okay. Yan. Thank you so much. Meron Meron pa. natin kasi kulang. Kulang tayo sa oras, Brother Dwayne. Kaya tuhugin na natin yung last na tanong. So, ang sabi dito, sinabi ni Father Archie Giriba na ang maraming scholars ang naniniwala na ang King James Version daw ay faithful sa original Hebrew at saka Greek. Ano Okay. masasabi natin dito, Brother Dwayne? Ito na yung panghuling tanong. Yes, last Okay. question na. Sana po nanonood si Father Archie Giriba sa sa program na ito or late or soon mai-share ang video na ito na makarating sa iyo. Sana. Good evening, Father Archie, no. Sana nasa mabuting ang kalagayan at sinasama ng ating mahal na Diyos. Tanong ko po sa inyo, pwede yung bang pakilatag or pakibanggit po sa mga susunod ninyong mga videos kung sino-sino mga biblical scholars ang nagsabi na faithful sa original text ang King James Version. Kasi po ito hindi lang sa church natin, of course, ang paggalang pa rin namin sa inyo bilang pare ay nariyan pa rin, pero sasagutin po namin yung mga statements ninyo. As far as I know po, kahit yung mga biblical scholars na mga kapatid nating mga protestante ay nire-reject nila talaga yung pag sinabing faithful sa original text. Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng unang-una dapat natin malaman, yung King James Version ay nakabatay sa Textus Receptus. Okay. At saka yung Textus Receptus naka-base doon sa Byzantine text kasi meron tayong mga text types, merong Alexandrian, merong text types na Byzantine, no. Ito po yung sasagutin natin at this time, no. Alam niyo ba ito si Dr. Philip Comport sa kanyang libro na A Commentary on Textual Additions to the New Testament. Sabi niya po dito sa page 7, pakibasa nga ulit, page 7. Lumalabo na talaga yung mata ko. Dapat page talaga 7. nagdala ka ng Sabi po dyan, ano po? Ayan. Ito yung nasusulat sa page 7. The Greek edition known as the Textus Receptus, current in the 15th and 16th century, has thousands more words than the primitive text presented in the manuscripts of the 2nd through the 4th centuries. Yan yung nasusulat. The King James Version, based on the Textus Receptus, have all these extra verses, phrases, and words. Those who read the King James Version are reading a leavened version. That is, it is a text with thousands of extra words. Ayan, dami palang dagdag. Yung paratang ng iba. Ayan, dami palang dagdag. Yung paratang ng iba sa atin, na dinagdagan doon natin yung Bible, yung King James Version palang maraming dagdag. Ito Protestant Biblical Scholar to Okay. Ngayon, again, yung King James Version na ibinatay sa Textus Receptus, na nakabase naman yung Textus Receptus sa Byzantine text, yun kaya sa paningin ng mga textual critics, maging sa paning ng Protestant Biblical Scholars, yun ba ay mas superior compared doon sa Alexandrian text types? Or ano ba talagang katotohanan? Ito po ang libro nito, The Text of the New Testament. Isinulat po ito ni Dr. Bruce Metzger. Isa pong kilala ito ng lahat ng mga scholars, si Dr. Bruce Metzger. Dito po sa page 280. Pakipasa na rin, Brother Brian. 280 po. 280. Okay. Eto. Ano pong sabi dyan? 280, nasusulat,
As we have seen, however, the fact that the book of witnesses attest the Byzantine text, Byzantine text is no sign of its superiority when it comes to establishing the original text. To that end, the earlier attested text forms, the Western and most especially the Alexandrian, are today considered by most critics to be far superior. Yan. Anong ibig sabihin niya? Mas superior yung Kaysa? Alexandrian. Kaysa doon sa, ano tawag doon? Byzantine. Byzantine Ano text. pong halimbawa ng mga Alexandrian text types po? Halimbawa, yung Codex Vaticanus, yung Codex Sinaiticus. Actually, babalikan ko yung si Brother Elias, ang grupo ni Brother Elias Soriano, kasi kinukompare nila na mas, mas higit daw yung Codex Sinaiticus kaysa sa Codex Vaticanus. Yun po ay mali. Yun po ay maling yun. Ito po, para malaman niyo po, kailangan po ng mga scholars yung dalawang mga manuskrito. Kasi meron doon part ng Codex Vaticanus na meron siyang kakailanganin na doon tingnan sa Sinaiticus, tapos meron naman doon sa kailangan yung sa textual criticism. So, Hindi both are pwedeng needed. hindi pwedeng isa lang yung gagamitin mo. Now yan po ang mga halimbawa ng Alexandrian text types, yung Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, at saka yung Papyrus 75, yung 3rd century manuscript na sa Vatican Library po ito. Ito po tingnan natin na bakit po nasabi natin na superior. According kay Dr. Bruce Metzger, halimbawa, yung sa King James Version na salin ngayon is sa John chapter 1 verse 18, yung the only begotten Son na tumutukoy sa Panginoong Hesus. Pero yung sa ibang mga salin, instead na Son, God. Doon talaga nagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay Diyos talaga. Hindi lang only begotten Son. Now, yun po talaga ang nakasulat doon sa Codex Sinaiticus at saka Codex Vaticanus. Kung makakabasa tayo ng manuskrito, ang sabi doon ay monogenes theos. Yan. Pero doon sa page 75, meron siyang article sa unahan, homogenes theos. Ayan. At yung sumusuporta kasi sa King James Version, as far as I know, kasi nakita ko yung ibang mga manuskrito, halimbawa yung Codex Cyprius at saka Codex Borrellianus na 9th century manuscripts, nakasulat doon ay homogenes huios. Pero ang tanong, sa paninindigan ba ng textual critics, alin ba ang mas dapat nating paniwalaan? Yung mga early manuscripts ba o yung mga lumabas lang ng ng mga later na mga manuscripts? Sabi ba dito, the earliest Christian artifacts na sinulat po ng isang kilalang Protestant biblical scholar na si Larry Hurtado, dito po sa page 15, Brother Brian, pakibasa. Hanapin natin yan. Pasensya na po, lumalabo po yung mata natin. Page 15. 15. Ayan po. Eto. For this aims, in general and earlier the manuscript, the better. Ano ibig niya sabihin? Mas luma o mas nauna, mas maganda. Ayan. O mas tama. O mas Ayan. better. At of course, ito po, ang libro ni Daniel Bay Wallace, isang kilala na Protestant biblical scholar, sa kanyang libro na Revisiting the Corruption of the New Testament. Ito po sa page 74. Okay. Ako na. Thank you, Brother Brian, sa iyong generosity. 74. Page 74 po. Okay. Eto ba? Ito. So, yan po. The alternate argument is that, pasensya na Brother Joen, hindi rin ako monogenes theos. Monogenes theos was original and that a scribe changed it to monogenes huios. Ayun, kasi di ako marunong basahin ng Because it fits well with Johannine or Johannine style. Johannine style. Anong ibig niya sabihin? Anong original? Ito yung original, hindi ko nga marunong basa. Ayan. Ito siya. Ayan. Homogenes monogenes theos. Okay. Ito siya. Ayan.
So, yan po ang sinasabi ng isang leading textual critic na si Dr. Daniel B. Wallace. So, ngayon, mas kapanipaniwala po yung ano sa Alexandrian text types ng mga manuscripts compare doon sa Byzantine na doon ibinatay ang Textus Receptus na kung saan ibinatay ang King James Version. Okay. Now, ito pa. Ano ang sabi nitong Protestant scholar na si Dr. Craig Evans at saka ni Dr. Emmanuel Toub tungkol sa King James Version dito po sa Exploring the Origins of the Bible sa page 223. Father Archie, kung meron ka pong gusto mo pong bumili ka po. Makakatulong po ito sa inyong research. Sa page 223. 223. 223. Ito yung nasusulat. It is now fair to say that most biblical scholars prefer the Alexandrian text family, earlier called the neutral text by Westcott and Hort, over the Textus Receptus Greek text, which is much later and less accurate than manuscripts from the Alexandrian family. Scholars know that many biblical texts were altered in transmission and translation, and following tireless comparisons of ancient texts, they have almost universally abandoned the King James Version as the most reliable English translation of the Greek New Testament. Anong ibig niyang sabihin? Aba, inabandon na pala yung King James Version. Ayan, mga scholars to ha, na mga magagaling na mga scholars. O, ngayon, ito pa, Father Archie. Sulat din ni author ni isang kilalang biblical scholar, Protestante din to si Dr. D.A. Carson sa kanyang libro na The King James Version, Debate, a Plea for Realism. Ito po, buong libro po ito, pinapatunayan ni Dr. Carson na maraming mali sa King James Version. At isa pa yan, si Dr. David Carr na sumulat ng kaya may wala tayong hardbound nun, yung PDF lang. Sabi dito sa kanyang libro na An Introduction to the Old Testament, Secret Text, Imperial Context of the Hebrew Bible, sinasabi niya na maraming errors talaga sa King James Version. So ang tanong natin kay Father Archie, ito merong mga biblical scholars na nagdi-disagree talaga sa sa King James Version. Sana yung sinasabi ninyo na sinong mga scholars, gusto namin makita sinong mga scholars na sinasabi po ninyo, binabanggit doon sa video, na nagsasabi na faithful sa original text yung King James Version. Actually, yung New Testament sa nasa Textus Receptus, yung Old Testament sa Masoretic text. Actually, alam yung mga nakapag-aral talaga ng scripture. Alam po nila na merong mga textual variants between Septuagint at saka sa Dead Sea Scrolls. At nung dumating na ang Dead Sea Scrolls, nung discover na doon nakita na mayroong mga mali talaga sa Masoretic text, especially yung sa 1 Samuel chapter 13 verse 1. Gusto ko pong tanongin si Father Archie, pwede nyo bang explain yan? Kung paano yan naging faithful sa original text yung King James version when it comes sa 1 Samuel chapter 13 verse 1. At saka yung Deuteronomy chapter 32 verse 43, no? Compare nyo doon. May mga problema doon eh. So Brother Dwayne, it's fair to say na yung King James Version, based sa mga scholars na to, ay hindi reliable. Hindi talaga reliable. So with of course, sinasabi natin, baka ibalik sa atin ito ng iba na, hindi pa namin sinasabi na may perfect na translations, pero kung ano to talaga yung lapit sa original, kasi sabi ni Father Archie, faithful daw sa original text, yung sa Hebrew at saka sa Greek, yung King James Version. Yan. Kahit si Dr. Daniel Wallace. Sa kanyang doon sa website na bible.org, kine-question niya din ang reliability ng King James Version. Marami pong Protestant biblical scholars ang hindi po sumasang-ayon sa King James Version. So ayun, kahit na hindi na tayo, yung mga scholars na mismo, yung mga nagdi-disagree. Kaya at wala pa po akong na-encounter na mga paring Katoliko, especially yung mga nakapag-aral ng scripture, na nagsasabi or nagre-recommend na King James Version ang basahin ng mga Katoliko. Oo, kaya po yun po ang masasabi ko lang kina Father Archie. Sana po baguhin niyo po yung mga statements ninyo sa video kasi marami pong mga Katoliko ang naku-confuse. Nami-mislead na kanyang videos.
Ayun. Oo, kaya ano po, concern lang po kami sa inyo, no? Gusto po naming manatili kayo sa church, pero baguhin niyo po yung mga statements ninyo na nakakapagbigay ng confusion sa mga kababayan nating mga Katoliko. Ayan. Okay po. Bahal po namin kayo at praying na sana po ay ma-enlighten kayo sa pamamagitan ng program na ito. At of course, sa tulong na rin ng panalangin ng ating mga kapatid na mga Katoliko. Ayan, maraming salamat Brother Dwayne. Ayan, sana na naliwanagan tayong lahat sa paliwanag ni Brother Dwayne. Napakaganda. Sana naman marami tayong natutunan. Ayan, actually it's already 8:26 no ng gabi, kaya naman Brother Dwayne medyo talagang kulang yung oras natin. Batiin lang natin ng mabilisan si Sister Maria Han, nanonood mula sa New Lucena, Iloilo, si Ronald Biaco, Jimbo Baliejo na nag-message sa ating Facebook Live. Yan, maraming salamat po sa pagsubaybay at pagtutok sa ating programa sa Paathag sa Spirit FM Rojas City. Ayan, I believe meron pa tayong second part nito, Brother Dwayne. Pero in Hiligay nun po. In Hiligay no na. Kaya naman, for the meantime, mag-end yung live natin. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. Sana marami kayong natutunan. At magbabalik yung Paathag with Brother Chris and Brother Mario Peñalosa. Ayan, so Brother Dwayne, meron ka pang ano? Salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa programang Paathag. Magandang gabi po sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Ayan, maraming